Nagkataon din po ng panahon yun, ang mayor ng Tarlac ay si Mr. Manalang. At nagkataon din, ganito rin ang nangyayari. Pinapaalis ang mga nagtitinda dahil merong kinuhang investor, si Mr. Manalang noon, yung tinatawag nilang ETL Corporation. Noong mga panahon yun, sa kalaman ninyo, ganito rin ang nangyayari, walang pinapaalam sa mga tao. Hindi binibigyan ng papeles sa mga tao. Basta sinasabi na lamang, makanini yung pagawa ni Kenny, makanini yung gawat tamo Kenny, kaya makanya na panahon, makuha na koken, kaya makanya na do, italakad nila yan. Ganyan lang po ang sinasabi noon, at walang kaiban yan sa ginagawa ngayong araw na ito, itong panahon na ito. Anya po sasakit na buntok kay magtinda. Mga aliwas-was na, saka na hindi pa patutod. Magugulo ang isipan. Lalo na po, minyaraya tayo rural doctrine. Then, dito ng pera, may kulong na, patakakanita, aliwas-wasan daw pang-repuestura, na mangyari ka rin na. Hindi ko, saka na rin, makabalo. Palara, nung nano, in proposal, proyekto, naning metong amanong kulang tembalen, yapi na ita. Alala karapatang salamat, deng memalen. Po tutuyan. Balo ko po, sasadya ko, uling ibat ko kayong gobyerno. Malot ko po, migsilbi, bilang volunteer, NGO, yung Regional Development Council. Anong no ka rin, dahil ka na proyekto mag-inukening region. Proyektong utang na ng gobyerno, dadaran lang po, kaya sa opisina rin. Napalo mo po yung sasakyan po. Kaya po ang muna nangyari ko rin. Ng City Hall, dapat atin niyang proseso. Yan namin po yun ang sagyan ng proseso. Explikare ka rin tao na anuya yung bulirang gawan. Kung nandaw upaya, kung nandaw ay sipan din tao, bisa kayo o ali kayo. Nano mo yung bulirang masanting gawan tao. Ang dali lang po kung bakit pinagsitilitan nila na gumawa ng isang malaking supermarket dito sa likuran natin, dito sa west section ng palengke, ay dahil daw po hindi kumikita ang west section